Matagal nang gusto ni Alexa di makulangan ang binatang anak ng kanyang amo na si Drake Suarez at hindi niya matanggap na kahit anong pagpapapansin ang gawin niya dito, hindi pa rin siya nito magawang pansinin. Maganda naman siya, sexy at matalino din siya. Marami ang nagsasabi na mukha siyang anak mayaman, kaya hindi niya maintindihan kung anong kulang pa sa kanya para hindi nito mapansin. Hindi lang siya mayaman, yun lang ang wala siya, pero almost perfect na siya, kaya hindi siya makakapayag na hindi ito mapupunta sa kanya. Isang gabi, umuwi itong lasing na may kasamang babae. Sa selos at galit niya, naisipan niyang sipingan ng binata. At oo, gagawin niya ang lahat kahit pa isuko niya ang pulang bandera para lang mapa sa kanya ang gwapong binata. Kinaumagahan, nagtagumpay siya sa plano. Galit na sinugod niya ang nagulat na binata at sinabi niya dito na kailangan siya nitong panagutan at pakasalan. Sa tapang ng kanyang pinakita, wala nang nagawa pa ang binata kundi ang pumayag. Pero saan nga ba siya pupulutin kapag nalaman ng binata na sinadya niya itong sipingan? Paano kung kailang mahal na rin siya ng binata at saka naman ito nalaman ng tungkol sa ginawa niya? Magagawa nga bang mabura ng pagmamahal ang galit na nararamdaman? Alexa point of view. Ang bango! Naisuot niya na ba talaga to? Tanong ko habang inaamoy-amoy ang hinubad na damit ni Drake para labahan. Isa akong labandera dito sa mansyon ng mga Suarez. Umalit ako sa lola Lita ko na dati nilang labandera, na ngayon ay nasa probinsya na namin sa Socorro para magpagaling. At dahil ako lang ang nag-iisang apong babae, kaya ako na muna ang pumalit sa kanya. Noong una, wala akong balak na maging labandera. Inaalagaan ko kasi talaga ang kutis ko. Pero nang makita at makilala ko ang binatang anak ng mag-asawang Suarez, mabilis na nagbago ang pasya ko. Bukod sa pagiging labandera, ang misyon ko dito, mapaibig si Drake at maging asawa. Isang beses ko pang inamoy ang damit bago iyon inilagay sa dekolor. Pagkuway sinunod ko namang pagtuunan ng pansin ng mga short, brief at boxer. Kung ibang lalaki ang may-ari ng mga ito, ay paniguradong mandidiri ako sa paghawak. Pero dahil pagmamay-ari ito ni Drake my loves, ay nagawa ko pang suriin ang tingin ng brief. Doc siguro. Natatawang saad ko habang hawak ang brief niya. Nasa ganun akong ayos nang may tumikhim sa likuran ko. Nang lingunin ko iyon, ay halos manlaki ang mga mata ko sa gulat. Kaagad ko ring naitago sa likod ko ang brief na hawak. Shit, nakita niya ba ang hawak ko? Kita ko ang pagtaas ng isang kilay niya dahil sa ginawa ko. Sir Drake, may kailangan po ba kayo? Tsaka lang bumaling ang tingin niya sa akin. I'm looking for Manang. Nakita mo ba siya? Mariin akong napalunok nang marinig ang baritono niyang boses. Kahit boses niya ang yummy, siguradong masarap din siyang umungol. Hey, I'm asking you. Napapitlag ako sa aking kinatatayuan nang muli siyang magsalita. This time ay magkasalubong na ang kanyang kilay. Nagsusungit na naman pero gwapo pa rin. Hay. Dahil sa kagwapuhan niya, hindi ko na naman pala napigilang matulala sa kanya. Opo, nasa garden po yata kausap si Kuya Raul. Tugon ko na ang tinutukoy ay ang kanilang hardinero. Bakit po ba? May kailangan po ba kayo sa kanya? Pwedeng sa akin nyo na lang po iutos. Matamis ko pa siyang initian pero tiningnan niya lang ako. No need, si Manang ang kailangan ko. Yun lang at tinalikuran niya ako. Sungit. Nakasimangot na bumalik ako sa ginagawa ko. 3:00 nang matapos ako sa paglalaba. Saktong tinawag din ako ni Manang Dory para magmerienda. Ubusin mo yan, Alexa, nang tumabata-ba ka naman. Utos ni Manang nang ihain niya sa akin ng spaghetti at juice. Thank you, Manang, pero ayoko po talagang tumaba at baka pumangit ako. Mas gusto ko ang sexy. Kinindatan ko pa siya na ikinairap niya lamang. Diyos ko kang bata ka. Diyan ka na't dadalhin ko lang muna ito kay Sir Drake. Bumaling ang tingin ko sa tray na hawak niya kung saan nakalagay ang isang slice ng cake at isang kape. Nang maalala ang naging pag-uusap namin kanina ni Drake, muli akong napangiti.
Sa 3 buwan kasi na pananatili ko dito, bihira ko lang makita si Drake at makausap. Pinakamatagal na sigurong encounter namin ay iyong kanina. Manang, ako na lang po magdadala niyan kay Sir Drake. Maupo na lang po kayo dyan at kumain. Pagpipresenta ko, magandang opportunity para muli ko siyang makita. Tinignan naman ako ni Manang. Sigurado ka ba? Opo Manang, alam ko naman kung saan siya matatagpuan. Naniniguradong initian ko pa siya. Please, pumayag ka na Manang. O sige na nga, basta wag kang gagawa ng kalokohan, malilintikan ka sa akin. Alam kasi ni Manang na gusto ko si Drake. Wala naman siyang problema doon. Palagi lang niyang pinapaalala sa akin na wala daw akong pag-asa. As if naman papayag ako na wala. Hindi ako pumasok bilang labandera kung uuwi lang din ako ng luhaan. Pinapangako ko, magiging mag-asawa din kami ni Drake. Opo Manang. At bago pa magbago ang isip niya, kagad ko nang kinuha sa kanyang tray at mabilis na tinungo ang likod ng mansyon kung saan matatagpuan ang swimming pool. Kapag mga ganitong oras, doon siya tumatambay. It's either nagbaba siya ng libro or naliligo. Pero sana naliligo para muli kong masilayan ang maganda niyang katawan. Nang makarating sa pool, ay tila dininig ni God ang aking panalangin dahil kitang-kita ko mula sa pwesto ang paglangoy ni Drake. Nakahubad dito tanging boxer lamang ang suot. Ay, mukhang dito pa lang sa nakikita ko. Busog na ako. Nang maramdaman niya yatang may nanonood sa kanya, bigla siyang tumigil sa paglangoy at tumingin sa gawi ko. Otomatikong nagsalubong ang kilay niya nang ako ay makita. Nginitian ko lang naman na lalong ikinakunot ng kanyang noo. Hindi ko inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Kaya kitang-kita ko nang umahon siya mula sa pool at maglakad papunta sa table kung saan naroon ang towel. What are you doing here? Tanong niya habang nagpupunas ng buhok. Sinikap ko namang wag mautal. Naglakad ako palapit sa kanya at ipinatong sa lamesa ang tray. Dinalhan kita ng merienda, Drake. Sir Drake. Ang ngiti ko'y sigurado kong mas matamis sa cake na dala ko. Okay then, makakaalis ka na. Mas lalo naman ako napangiti. Siguro ay naiilang siya sa ngiti ko. Kung sa bagay, marami ang nagsasabi na mas gumaganda ako kapag nakangiti. Lumalabas daw kasi ang 2 biloy sa aking pisngi. Sige po, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang ako. Pero ang totoo, ayoko pa talagang umalis. Mas gusto ko na lamang manatili dito at panoorin siya. Pero baka mas lalo lamang siyang mailang. Simpleng tango lang ang tinugon niya na hindi man lang ako nilingon. Pero hindi man lang nabawasan ang pagkakangiti ko. Siguro ay nahihiya lang siya sa akin. Oh, bakit ang lawak ng pagkakangiti mo dyan? Anong kalokohan ang ginawa mo? Tanong kaagad ni Manang pagbalik ko dito sa kusina. Wala po Manang. Naupo ako at nangalumbaba sa lamesa. Ay, ang gwapo talaga ni Drake, Manang. Ang yummy pa ng abs. Feeling ko, busog na agad ako, nakita ko lang siya. Baliw ka talagang bata ka. Nakangiwing binatukan niya ako. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na ang pagpapantasya sa kanya. Hindi ka papatulan nun. Ang mayaman ay para lang sa mayaman. At ang mahirap ay para lang sa mahirap. Putol ko sa kanyang sinasabi. Manang, lumang kasabihan na yan, tsaka hindi ako naniniwala dyan. Just watch and learn po. Mapapaibig ko din siya. Kinindatan ko pa si Manang pero inirapan niya lang ako. Wala talaga siyang bilib sa ganda ko. Ayaw lang kitang masaktan, iha. Manang, parte po ng pagmamahal ang masaktan. Tinusok ko ng tinidor ang cake bago iyon sinubo. Bigla ako nagutom dahil sa pagiging negative ni Manang. Bahala kang ang bata ka. Walang nagawa na bumuntong hininga si Manang. Mamaya mo'y malaman pa ni Donya yung kahibangan mo. Siguradong tanggal ka sa trabaho. Hindi po yan mangyayari dahil close kami ni Donya. Feeling ko nga gusto niya rin ako para kay Drake. Gandang-ganda kaya siya sa akin. Pero mukhang hindi pa rin kumbinsido ang matanda. Maganda ka naman kasi talaga, iha. Pero yung gusto ka niya para kay Sir ay nako. Malabo pa sa sabaw ng pusit, iha. Diyan ka na ngang bata ka. Napasimangot ako nang umalis siya. Kahit kailan si Manang walang bilib sa akin.
Dahil sa mga narinig, tuluyan ang nasira ang maganda kong araw. Tapos nalaman ko pa na umalis daw si Drake. Saan naman kaya yun nagpunta? Sabado ngayon at kapag ganitong araw, dapat nandito lang siya sa mansyon dahil half day ang pasok niya sa kanilang kumpanya. Bukas pa dapat siya aalis para makijamming sa mga kaibigan niya. At alam ko lahat yun dahil kapag nandito si Donya, madalas namin siyang napag-uusapan. Yun din ang dahilan kaya nasabi kong close kami ni Donya. Pabaling-baling ako sa higaan. 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Hanggang ngayon kasi hindi pa umuwi si Drake. Nag-aalala na ako sa kanya. Nang hindi na makatiis, ay pabalikwas akong bumangon at tumungo sa salas. Doon ko na lamang siya hihintayin. Tahimik at madilim na sa salas. Tulugan na rin ang mga tao. May ilang minuto pa siguro akong tinagal sa pag-upo sa sofa bago ako nakarinig ng paghinto ng sasakyan. Kaagad akong tumayo at tinungo ang pinto. Nang buksan ko yun, bumungad sa akin si Drake na hindi na halos makalakad. Akay-akay ito ng sexing babae. Tumaas ang isang kilay ko nang mapatingin sa babae. Maganda ito, maputi at mukhang yayamanin. Dahil busy ito sa pag-akay sa binata, kaya hindi pa nito napapansin ang aking presensya. Shit, ang bigat mo, Drake. Mas lalong umari ko ang kilay ko nang marinig ang maarte niyang boses. Tumikhim ako upang agawin ang kanyang atensyon. Pinigilan ko pa ang sarili kong hilahin palayo sa kanya si Drake. Anong karapatan niyang lasingin at hawakan ng mahal ko? Oh, hi. Can you help me? Tila nahihirapan niyang tanong nang mapatingin sa gawi ko. Si Drake ay nakatungo pa rin. Hindi na nga yata halos makamulat. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nilapitan ko sila at kinuha mula sa kanya ang binata. Ako na, kaya ko na to. Pagtataboy ko sa kanya. Puro siya arte. Hindi niya naman pala kayang alalayan ng mahal ko. Nakasunod lang naman siya hanggang sa makapasok kami sa loob. Nang paakyat na ako sa second floor, huminto ako saglit nang maramdaman ko na nakasunod pa rin siya. Nakataas ang kilay ko nang lingunin siya. Ako na ang bahala kay Sir Drake. Umuwi ka na. Pakisara na lang ang pinto. Bakas naman ang pagtutol sa mukha niya. Gabi na. Hindi maganda sa babae na umuwi ng ganitong oras tapos lasing pa. Dagdag ko pa dahil mukhang gusto pa niyang sumama sa silid ni Drake. Asa naman siyang papayagan ko siya. Ako lang ang pwedeng pumasok sa kwarto ni Drake. Okay, but are you sure? Kaya mo na siyang iakyat na mag-isa? Kaya ko na nga. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot dahil kaagad ko na siyang tinalikuran. Hindi rin naman nagtagal at narinig ko na rin ang yabag niya paalis maging ang pagsara ng pinto. Totoong mabigat si Drake tapos ang laking tao pa. Kaya nang makarating kami sa kanyang silid, kasama din ako sa pagbagsak niya sa kama. Ilang segundo akong nakahiga lang habang naghahabol ng aking paghinga at nang makabawi, tsaka ako bumangon. Ang bigat mo! Inis na binalingan ko ng tingin si Drake na ngayon ay mahimbing na ang tulog. Naghihilik pa ito pero hindi man lang nabawasan ng kagwapuhan. Ngingiti na sana ako. Naudlot lang nang maalala ko yung babaeng naghatid sa kanya. Sino naman kaya yun? GF niya kaya yun? Or kalandian lang? Kalandian lang siguro. Hindi siya pwedeng magka-girlfriend kung hindi lang din ako, no? Dumako ang tingin ko sa nakataas na damit ng binata. Mariin ako napalunok nang makita ang patag nitong tiyan. Tila inaakit akong haplusin yun. Kaagad kong iniwas ang tingin pero sa labi niya napunta ang aking mga mata. Muli akong napalunok. Ang pula ng labi at tila kay sarap halikan. Ilang beses ako napalunok bago umiling. No, Alexa, hindi pwede. Masama yung iniisip mo. Suway ko sa marumi kong pag-iisip. Pero tila yata talagang sinusubukan ng pagiging mabait ko. Dahil sa gitna naman ng pantalon ako napatingin. Nakaumbok yun. Tila galit ang bagay na nakakulong dun. Tuluyan ang napatid ang aking pasensya. Malakas akong nagbuga ng hangin. Bahala na nga. Baka ito na rin ang paraan para tuluyan kang mapasa akin, Drake. I'm sorry. Mahal lang talaga kita. Pangako ko naman na magiging tapat at maalaga ko sa'yo. And I promise to be gentle. Sinabi ko yun kahit alam kong ako lang naman ang masasaktan
dahil ito ang unang beses ko na gagawin to. Sinigurado ko munang nakasara ng ayos ang pintuan pero hindi ko nilak dahil alam kong bukas pupuntahan siya dito ni Donya at iyon ang gusto kong mangyari, ang makita nila kami ni Drake na magkatabi at parehong hubad sa iisang kama. Hinubad ko ang aking kasuotan, ang itinira ko lang ay ang underwear ko. Pagkatapos, sunod kong hinubaran si Drake. Nangangatal pa ako't pinagpapawisan ng malapot bago ko naalis ang lahat ng kanyang sagabal. Mahina siyang napaingay nang huli kong mahubad ang pinakamaliit na bagay na iyon sa kanya. Kaagad na sumaludo sa akin ang galit niyang kaibigan na malakas kong ikinasinghap. Alam ko namang dak siya pero hindi ko ine-expect na ganito talaga kalaki. Kakasya kaya to sa akin? Nagdadalawang isip pa akong tumuloy pero sa tuwing may isip ko na ito na lang ang chance ko para makuha siya, nawawala ang kaba ko. Pikit mata ko siyang tinabihan at pinihit paharap sa akin. Matagal ko muna siyang pinakatitigan. I love you, Drake. I'm sorry pero nangangako ko na gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. Yun lamang at siniil ko siya ng halik. Hindi ako marunong humalik kaya laking gulat ko nang siya'y napaungol. Kinabahan din ako nang magmulat siya at tinignan ako sa mga mata. Bala ko na sana siyang itulak nang bigla niya akong hawakan sa batok at siya na ngayon ang humahalik sa akin. Nung unay tigagal pa ako pero nang muli siyang umungol at lumalim ang halik, tumutugon na rin ako. Ramdam ko ang paglalakbay ng kamay niya. Siya na rin mismo ang nag-alis ng natitirang saplot sa akin. Hindi ko alam kung alam niya ba ang ginagawa niya o lasing lang talaga siya pero wala na akong pakailam. Ang mahalaga ay nangyayari na ngayon, ang noon ay pantasya ko lamang. Malaya ko nang nararamdaman ngayon ang mga halik at haplos niyang nakakabaliw. Napatingala ako nang bumaba ang halik niya sa leeg ko, papunta sa balikat. Dahil sa nararamdaman, hindi ko na napigilang may lumabas na ingay sa aking lalamunan. Wala na akong pakailam kung may makarinig man sa amin. Ang mahalaga sa akin, nandito siya sa ibabaw ko at pinasasaya niya ako. Dumausdos pa pababa ang kanyang labi hanggang mahanap nito ang totoong pakay. Doon ay nagpakasawa ito habang ako panay ang pagsabunot sa kanya. Nang matapos siya sa pagsamba at paghalik sa akin, muli niyang binalikan ang labi ko habang hinahanda ang sarili sa pagpasok sa aking mundo. Hindi niya siguro alam na ito ang aking unang beses, kaya walang pasabi niya iyong pinasok ng buo. Kaya halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit ng naramdaman ko. Pilit ko siyang tinutulak dahil hindi ko kaya ang sakit, pero masyado siyang malakas. Hinuli niya ang mga kamay ko at pinaliguan ng halik ang aking muka. Nang mawala ang sakit, nagawa ko ng tanggapin ang lahat. Naririnig ko na rin ang mahihina niyang pagmumura at ang pagbigat ng kanyang paghinga. Senyales na malapit na niyang marating ang dulo at malapit ko na ring marating. I love you, Drake. Sambit ko kasabay ng pagdating ko sa dulo. Hindi ko alam kung narinig niya yun. Dahil pagbagsak niya sa akin, kaagad na rin siyang ginupo ng antok. Kahit masakit ang katawan, nakangiti pa rin ako nang yakapin siya at hinayaan na ring magpalamon sa antok. Anong ibig sabihin na to? Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang malakas na boses. Nang magmulat ako, kaagad na sumalubong sa akin ang bukas na pinto kung saan gulat na nakatayo si Doña Francia. Nasa likod niya si Manang Dory. Donya? Sambit ko at kunwaring nagulat nang makita sa tabi ko si Drake na kagigising lang din at nagkukusot pa ng mata. Mami, ang ingay niyo naman. Drake Andres Suarez, care to tell me, what is the meaning of this? Putol ng Donya sa kanya. Ako naman, nagkunwaring naiiyak na. Doon palang tila natauhan si Drake. What the? Gulat siyang napatingin sa akin at pagkatapos ay sa Donya. Ma'am, magbihis kayong dalawa at ikaw, Drake. Kailangan mo magpaliwanag. Siguruhin mong maliliwanagan ako. Pagbabanta ng Donya, bago kami iniwan at sinara ang pinto. Muli naman niya akong binalingan, nag-aakusa. Bakit ganyan kang makatingin? Alam kong nagagalit siya,
kaya inunahan ko na siyang magalit. Hindi ako pwedeng magpahalatang kinakabahan. Hindi pwedeng magmukha kong mahina sa harap niya. Mahigpit kong hinawakan ng kumot para panangga sa hubad kong katawan bago siya dinuro. Pinilit mo ko. Hindi mo ko hinayaang makawala kagabi. Kahit nagpupumiglas ako, pinagsamantalahan mo ko. Tapos ganyan mo pa akong titignan? How dare you? Napamaang siya sa aking sinabi. Tila nawala ang takot niya at hindi malaman ang sasabihin. Ngayon, mamili ka, Drake. Papanagutan at pakakasalan mo ko o magsasampa ako ng kaso. Hindi porket mahirap lang ako, papayag na ako magpaareglo sa'yo. Gago ka. Kasal at kulong lang ang pwede mong pagpilian. Padabog akong tumayo na dapat pala hindi ko nalang ginawa. Dahil bukod sa muli kong naramdaman ang sakit ng katawan ko, naalis din ang kumot na nakatabing sa hubad na katawan ni Drake. Mabilis niyang kinuha ang unan para gawing pantakip. Sabay pa kami halos napatingin sa kama kung saan naroon ang pulang mantsa. You are a virgin? Hindi makapaniwalang tinignan niya ako. Uminit tuloy ang aking ulo. At anong akala mo sa akin? Bayaran para hindi maging virgin? Hindi ka lang pala gago. Ngayon mas lalo kitang gustong ipakulong. You stole my virginity. Fine, I'm gonna marry you. Sambit niya maya-maya dahilan para naman ako matigilan. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Ganun lang kadali? Bakit? Ayaw niya bang makulong? Sa bagay kahit ako, ayoko ring makulong. Siguraduhin mo, dahil hindi ako papayag na masayang lang ang isang bagay na matagal ko nang pinaka-iniingatan. Mariin kong sambit. Nang walang makuhang sagot, tinalikuran ko siya at lumabas ng silid. Sa silid namin ni Manang ako nagdiretso. Kaagad ako naligo para mabawasan ang pananakit ng katawan ko. Habang naliligo, sari-sari ang aking nararamdaman. Takot ka ba? Pero masaya at excited. Pagkatapos kong maligo, nadatnan ko si Manang na nakaupo sa kanyang kama. Nag-aalala siyang nakatingin sa akin. Anong ginawa mo, Alexa? Naiilang naman ako nag-iwas ng tingin. Wala po kong ginawa, Manang. Si Drake po ang may ginawa. Alam kong hindi siya maniniwala pero bahala na. Ang importante, mapaniwala ko sina Drake at Donya na ako ang biktima. Alam kong unfair ito para kay Drake. Aagawan ko siya ng kalayaan. Pero ano bang magagawa ko? Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kakayanin na mapunta siya sa ibang babae. Nangako naman ako na babawi ako. Magiging mabuti akong asawa para sa kanya. Hindi ko siya sasaktan at palagi ko siyang pasasayahin. Siguraduhin mo lang na alam mo ang gulong pinasok mo, Alexa. Basta binalaan na kita. Naroon pa rin ang pag-aalala ni Manang. Alam ko naman yun, kaibigan ni Lola si Manang at alam ko na parang apo na rin ang turing niya sa akin. Matigas lang talaga ang ulo ko pero wala akong magagawa. Ganito ko magmahal eh. Nang pumasok ako sa library ay nadatnan ko na doon ang mag-ina at tila kanina pa may pinag-uusapan. Natigil lamang ang mga ito nang ako'y makita. Ang Donya, nag-aalalang nilapitan niya ako. Iha, how are you? May masakit ba sa'yo? Napalunok ako dahil hindi ko inaasahan na iyon agad ang maririnig ko sa kanya. Ang ina-expect ko kasi, galit niya akong duduruin, sasampalin at kukutsain, pero kabaliktaran ang nangyari. Alam kong una mo yon, alam kong walang kasing sakit yon. Napatingala ako sa kanya. Paano niya nalaman? Nakita niya ba ang dugo sa kama? Ngumiti naman siya at tila nabasa niya ang nasa isip ko. Ipinalinis ko kay Manang ang silid ni Drake at nakita niya ang mansya sa bedsheet. Ipinakita niya rin iyon sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na hindi ka pananagutan ng anak ko. Anya, sabay sulyap kay Drake na kanina pa pala nakatingin sa akin. Muli akong napalunok. May kakaiba sa mga tingin niya na hindi malaman kung ano. Pero isa lang ang alam ko. Natutuwa ako dahil nasa panig ko pala ang Donya. Bala ko po siyang sampahan ng kaso, Donya. Pasensya na po pero malaking bagay po kasi ang nawala sa akin. Napasinghap ang Donya pero kalaunan ay tumango din. Sige iha, if that's what you want. No ma'am, pakakasalan ko na lang po siya. Look, sobrang lasing ako kagabi. Hindi ko na alam ang mga pinaggagawa ko. I'm sorry.
Bakas pa rin sa mukha niyang tila, naguguluhan pa rin sa nangyari, pero hindi ko na siya makitaan na sinisisi niya ako sa nangyari. Tila naniwala talaga siya na nagawa niya akong pilitin kagabi. Nag-iwas na lamang ako ng tingin. Aaminin ko, nagigilty din ako. Kahit naman madalas akong hindi pansinin ni Drake, hindi naman siya naging masama sa akin. Si Donya ay sobrang bait din sa akin. Pero ano pa bang magagawa ko? Nandito na to. Ang kailangan ko na lang gawin, panindigan ito at bumawi sa kanila kahit alam kong kulang pa yun. Inakay ako ni Donya na maupo at mapag-usapan ang dapat na mangyari. And at the end of the day, ay nagkasundo kami na magpakasal na lamang kami ni Drake dahil yun naman talaga ang gusto ko. Tinawagan ng Donya ang pamilya ko sa Socorro, lalo na si Nanay para ipaalam ang pagpapakasal namin ni Drake. Mabilis din nilang inasikaso ang aming kasal, kaya 1 linggo lang na idaos agad ang aming civil wedding. May karamihan din ang dumating na bisita sa reception, kabilang na ang ilang kamag-anak ni na Drake na hindi maitago ang pagkagulat at pagniwi nang malaman na dati lang akong labandera ng binata. Marami din ako naririnig na bulungan sa araw pa mismo ng kasal ko na baka raw pinikot ko si Drake kaya naging biglaan ang kasal na hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin dahil totoo naman. Bata pa lang si Drake nang pumanaw ang kanyang ama kaya ang tiyuhin niyang nagregalo sa amin ng house and lot. Doon kami dumiretso pagkatapos ng kasal namin. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Magpapahinga na rin ako. Napahinto ako sa paghakbang nang marinig ang sinabi ni Drake. Nagtatakang nilingon ko siya. Hindi ba tayo magkasama sa isang silid? Para saan pa't kinasal tayo? Hindi ko maiwasang magtaas ng kilay. Tamad naman niya akong tiningnan. Ano bang ine-expect mo pagkatapos ng kasal natin? Na magiging katulad tayo ng ibang couple matapos nilang ikasal? Sarkastikong tanong niya. Natigilan ako pero matatag ko siyang tiningnan. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad ng mga babaeng nababasa ko sa libro na pagkatapos silang pakasalan ng lalaki ay magiging battered na. Hindi, ang gusto ko lang sabihin ay hindi ako sanay na matulog ng walang kasama. That's not my problem anymore. Ginusto mo to, Alexa, kaya panindigan mo. Anya bago ko nilagpasan. Nauna siyang umakyat sa taas. Para naman akong sinilaban, kaya pasigaw ko siyang tinawag. Hindi ko to gusto. Ikaw ang may gustong magpakasal kasi takot kang makulong. Kaya doon ka sa kwarto ko mag-i-stay. Sa ayaw at sa gusto mo, Drake. Huwag mong hintayin na ako pa ang magdala ng mga gamit mo doon. Kulang na lang, maglabasan ng ugat ko sa leeg. Hindi makapaniwalang nilingon niya ako. Bakit ang tapang mo? Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng matapang? Sige na, doon ka na sa kwarto ko. Sige ka, kapag binangungot ako't namatay, mumultuhin kita. Hindi kita patatahimikin. Fine, shut up. Masyado kang maingay. Sumusukong wika niya. Pagkuway tinungo ang puting pintuan. Napangiti naman ako. Susunod din naman pala, kailangan pang takutin. Unang araw bilang asawa ni Drake, masaya akong bumangon at nagluto ng aming almusal. Ito na ang simula ng pagiging asawa ko sa kanya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi na pinakasalan niya ako. Palagi ko siyang bubusugin. Lahat ng alam kong paboritong almusal ay aking niluto. Pagkatapos ay umakyat ako para siya gisingin kaso wala na siya sa kama. Naliligo na yata. Kaya ang ginawa ko na lang, hinanda ko ang mga susuotin niya. Ngayong araw sana lilipad kami sa States para sa honeymoon pero masyado raw siyang maraming ginagawa sa kumpanya. Naiintindihan ko naman yun. Wala rin naman akong balak para sa honeymoon pa na yun. Tsaka na kapag mahal niya na ako. Bumaba na rin ako pagkatapos kong maihanda ang mga susuotin niya. Sinigurado ko ring maganda ako para pagbaba niya. Busog na siya sa kagandahan ko pa lang. Mahina ako natawa sa naisip. Hi, good morning. Breakfast? Matamis ko pa siyang initian pagkapasok niya sa kusina. Saglit naman siyang natigilan at matagal akong tinitigan. Mas lalo ko tuloy nilakihan ang ngiti ko. Ang gwapo-gwapo na naman niya. Sinakop din ng mabango niyang amoy ang buong kusina. Parang gusto ko tuloy siyang yakapin at paghahalikan. Pero syempre hindi ko ginawa.
tsaka nakapagkomportable na siya sa akin. Nang tila may ma-realize siya, mabilis niyang pinilig ang ulo at nag-iwas ng tingin. Morning, tipid na bati niya bago na upo. Pinagtimpla ko siya ng paborito niyang kape bago na upo sa kaharap niyang upuan. Ako na, pigil niya nang akmang lalagyan ko ng pagkain ng kanyang plato. Hindi ako na, gawain ito ng mga asawang katulad ko, na pagsilbihan ng mga asawang katulad mo. Malambing kong saad bago siya kindatan. Mahina naman siyang naubo. Kinailangan pa niyang uminom ng tubig para tumigil sa pag-ubo. May mali ba sa sinabi ko? Bakit parang hindi siya mapakali? Baka kinikilig. Sa naisip, lalo akong ginanahan sa ginagawa ko. Pagkatapos kumain, inihatid ko pa siya hanggang sa gate. Inayos ko rin ang necktie niya dahil napansin kong magulo ang pagkakaayos. Talagang inaral ko kung paano ang tamang pag-ayos ng necktie. Nag-search din ako kung paano ang tamang pagsisilbi sa asawa para matiyak ko na balang araw hindi magsisisi si Drake na pinakasalan niya ako. Pagkatapos kong maglinis ng bahay, nag-grocery naman ako ng pang-stock namin for 1 week. Bala ko na ring bumili ng pang-sexy na damit. Syempre kahit may asawa na, dapat sexy pa rin ako. Pagka-uwi, nagpahinga lang ako at nang sumapit naman ng hapon, inabala ko ang sarili sa pagtatanim ng bulaklak sa malawak na hardin. Sa probinsya namin na ito ang gawain ko pagka-uwi galing sa paaralan. Nagtatanim ako dahil paborito ko ang mga bulaklak. Mahilig din ako sa gulay, kaya naisip kong bukas ay mga buto naman ng gulay ang itatanim ko. Maganda ito dahil bukod sa makakatipid kami sa gastos, healthy pa dahil fresh talaga bago ko lutuin. Nang mapagod sa ginagawa, nagpasya na akong magpahinga. Pagsapit ng 7:00, nagprepare na ako na magluto ng hapunan. Saktong patapos na ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Excited ako lumabas ng kusina at nakangiti siyang sinalubong. Hi, kamusta? Tanong ko kaagad. Natigilan naman siya nang ako ay makita. Pansin ko ring nagtagal ang tingin niya sa mukha ko. Ayos lang. Anya bago nagiwas ng tingin. Dumiretso siya sa salas at pagod na naupo roon. Naawa naman akong siya'y tiningnan. Marami sigurong ginawa sa opisina. Nilapitan ko siya at tinulungang maghubad ng sapatos. Alexa, pigil niya. Halatang nagulat sa bigla ang pagluhod ko sa harap niya. Pero nginitian ko muli siya. Ako na, isandal mo na lang ang likod mo para ma-relax. Malalim na lang siyang napabuntong hininga bago sinunod ang aking sinabi. Pagkatapos ko sa sapatos, ako na rin ang naglagay sa center table ng attache case na dala niya bago ko tumayo. Tinitigan ko siya. Nakasandal siya. Ang ulo niya ay nasa headrest at tulalang nakatingin sa kisame. Malapit nang maluto ang ulam na niluluto ko. Magpahinga ka na lang muna dyan at tatawagin kita kapag kakain na. Muli ko siyang initian bago tumalikod. Bago pumasok sa kusina, nilingon ko pa siya. Kaya nahuli ko ang paghabol ng tingin niya sa akin. Pero nang mapansin niya yata na nakatingin ako, natataranta siyang nag-iwas ng tingin. Pininyahang pork adobo ang aking niluto, isa sa kanyang mga paborito. Nang tawagin ko si Drake para kumain, kaagad na nagsalubong ang kilay niya nang mapatingin sa ulam at pagkatapos ay sa akin. Siguro'y nagtataka siya kung bakit iyon ang aking niluto. Nagtataka siguro kung paano ko nalaman na paborito niya ngayon. Nahuli ko pa ang pagkibit niya ng balikat bago naupo at nagsimulang kumain. Lihim ako na pangiti ng maparami ang kain niya. Ngayon pa lang, lubos na ako nagpapasalamat kay nanay. Dahil bata pa lang ako, tinuruan niya na ako magluto. Palagi niya kasing sinasabi na kailangan kong ipagluto palagi ang magiging asawa ko para mabawasan ang pagod nila sa maghapon na pagtatrabaho. At mukhang totoo naman yun. Pagkatapos kasing kumain ni Drake, ay pansin kong medyo maliwalas na ang mukha niya. Nagpresenta pa nga siyang maghugas ng plato na mariin ko namang tinutulan. Are you sure? Pagod ka na sa maghapon dito sa bahay. Ikaw pa ang nagluto ng dinner. Bakas ang concern sa kanyang boses. Hindi ko naman mapigilang kiligin. Naiisip niya rin pala ang mga ginagawa ko dito sa bahay.
Okay lang ako tsaka hindi naman ako masyadong pagod dahil nag-e-enjoy naman ako at isa pa, masaya akong pagsilbihan ka. Kita ko ang paglamlam ng mga mata niya sa aking sinabi, pero saglit lang yun dahil muli ding sumeryoso ang mukha niya. Tila ba may isang bagay siyang pilit na nilalabanan. Ikaw ang magpahinga na sa taas, siguradong pagod at stress ka sa maghapong trabaho. Sige na, pinagtabuyan ko siya dahil baka hindi ako makapagpigil at mahalikan ko na naman siya. Tumango lang siya bago umalis. Ako naman, nag-umpisa ng maglinis. Pagkatapos ay kaagad na rin ako umakyat para mag-half bath. Bala kong isuot na ngayon ang manipis na nighties na binili ko kanina. Nang matapos akong maligo, kabado ko pang pinagmasdan ang sarili ko sa harap ng salamin. Wala naman sigurong masama kung magsuot ako ng ganito at saka maganda naman ang hubog ng katawan ko. Makinis din ang balat ko. Bahala na nga. Isang malalim na paghinga pa ang ginawa ko bago lumabas ng banyo. Naabutan ko siyang nakasandal pa rin sa headrest ng kama at nagbabasa. Napangiti ako at matagal siyang tinitigan. Lalo siyang nagmumukhang terror kapag nakasalamin. Naramdaman niya yatang may nanonood sa kanya. Kaya sa lubong ang kilay na nag-angat siya ng tingin. Kaagad na nagtagpo ang mata namin. Matamis ko siyang nginitian at kitang-kita ko kung paano muntikan ng malaglag ang salamin niya. Saglit din siyang napamaang. Mahina siyang napamura. Ngunit narinig ko pa ring sambit niya nang sabay na malaglag ang salamin at librong hawak. Natataranta niya iyong dinampot at muling bumalik sa ginagawa. Nilapitan ko naman siya tinabihan. Hindi ka pa ba matutulog, Drake? Gusto mo ng masahe? Tanong ko sa kanya. Gulat naman niya akong tiningnan. Saglit din siyang sumulyap sa bandang harap ko at mariing napalunok. What are you doing? Are you trying to seduce me? Tanong niya na bagaman mariin ay kababakasan pa rin ng pagkataranta. Mahina tuloy akong natawa. Hindi bakit ko naman gagawin yun? Kahit hindi ako magsuot ng ganito, alam kong nakakaakit pa rin. Nag-iwas siya ng tingin. Matulog ka na, Alexa. Ay, lasing ako nung gabing yun. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Napalabi ako. Para namang pinapamukha niya talaga na kung nasa tamang pag-iisip siya, never niya akong papatulan. Bakit ka ba kasi lasing na lasing ng gabing yun? Broken-hearted ka ba? Pag-uusisa ako dahil sobrang wasted niya ng gabing yun. No, birthday ng isa sa mga tropa. Nagkayaya ang uminom. Nawalan ako ng kontrol nung gabi kaya siguro marami akong nainom. Anyway, sino bang naghatid sa akin that night? Hindi ko na rin maalala sa sobrang kalasingan. Napairap ako nang muling maalala ang sexing babaeng naghatid sa kanya. Hindi ko kilala. Basta babae siya pero mas maganda at sexy naman ako sa kanya. Bakit? Jowa mo ba? Tinaasan ko siya ng isang kilay. No, I don't have one. Wala sa plano ko ang pumasok ng relasyon. Bala ko munang mag-ipon at kapag CEO na ako ng kumpanya, tsaka ako na yan natupagin. Lalo lang tuloy akong humanga sa kanya. Hindi talaga siya katulad ng ibang lalaki. Nauunahin ang ligaya sa piling ng iba't ibang babae bago mag-ipon. Pero nagigilty din ako dahil nasira ko pa ang plano niya. Para mawala ang konsensyang nararamdaman, iniba ko na lamang ang usapan. Talikod ka, mamasahihin kita. What? No need, matutulog na rin ako. Sige na, masarap ako magmasahe. Tila nagdadalawang isip pa rin siya, pero dahil makulit ako, kaya napapayag ko rin siya. Nang sumunod na araw, ganun pa rin ang routine na ginagawa ko. Gigising ako para ipaghanda siya at pagkatapos sabay kaming mag-aalmusal. Kapag naman nasa trabaho siya, inaaliw ko na lamang ang sarili ko sa paglilinis at pagtatanim. So far, wala namang problema. Kahit ramdam ko pa rin ang pag-iwas niya, hindi naman niya ako sinusungitan. Madalas siyang tahimik kahit panay ang kwento ko sa kanya. Ang mahalaga naman sa akin, wala akong naririnig na masakit na salita mula sa kanya. Pero akala ko lang pala. Araw ng Sabado, pagkatapos kong mananghalian, saglit lang ako natulog at pagkagising, naghanda akong magluto ng merienda. Kapag ganitong araw, half day lang ang trabaho ni Drake, kaya excited akong ipatikim sa kanya
ang special turon ko. Pero sumapit na ang alas 5, wala pa rin siya. Hanggang sa lumamig na ang niluto ko at kumunat, wala pa ring dumating na Drake. Hindi ko naman nagawang tawagan si Doña Francia para sana itanong kung nasaan si Drake. Baka isipin niya na hindi maganda ang pagsasama namin. Ayoko namang pagalitan niya pa si Drake. Alas 8 ng gabi. Lumamig na rin ang hapunan na niluto ko pero wala pa ring bakas niya. Kahit nagugutom, pinilit ko pa rin siyang hintayin. Hindi ako sanay na hindi siya kasabay kumain. Hanggang sa umabot na ng alas 12 ng hating gabi. Inaantok na ako pero nanatili akong mulat dito sa salas. Nang tumayo ako para sana uminom, tsaka ako palang narinig ang pagdating ng sasakyan. Dali-dali kong tinungo ang pinto at naghintay sa kanyang pagpasok. Tulad ng inaasahan, lasing siya, gulo ang buhok at tabingi na halos ang suot na polo. Nakakalas din ang necktie. Napatigil siya sa paglalakad nang ako ay makita. Namiwang ako sa harapan niya. "Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Anong oras na't lasing ka pa talaga?" Pagod ako. Walang gana niyang sagot bago ko nilagpasan. Mariin ako napapikit. Ganun lang yun, hindi man lang siya magpapaliwanag. Tinungo ko ang pinto para sarahan siya bago hinarap. "Pagod? Bakit ka napagod? Sa pagkakaalam ko, half day lang kayo ngayon. So saan ka napagod?" Huminto siya at tamad akong tinignan. "Look, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Alexa. Okay, let me tell you this. Hindi porket ikinasal tayo, may karapatan ka ng pakailaman ng buhay ko. Hindi kita pinapakailamanan sa mga ginagawa mo, so wag mo rin akong pakilamanan. Mind your own business." Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. "At huwag kang umasta na parang totoong mag-asawa tayo. Ikinasal lang naman tayo dahil sa isang gabing pagkakamali. Our marriage is just a mistake, kaya itigil mo na lahat ng ginagawa mo. Hindi ko yun kailangan at mas lalong hindi kita kailangan." Kulang na lang, takpan ko ang mga tenga ko para lang wag marinig ang kanyang mga sinasabi. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Bakit ba siya galit? May nagawa ba ako? Okay naman kami nung nagdaang araw ah. Hindi niya ako kinikibo, pero alam kong okay kami. Kaya anong nangyari? Bakit ang sakit niyang magsalita ngayon? Marahas siyang nagbuga ng hangin. Napasabunot sa buhok bago ako tinalikuran. Hindi ko na siya pinigilan. Pinanood ko na lang siyang mawala ng tuluyan sa paningin ko. Nang hindi ko na siya makita, tsaka ako parang nauupos na kandila na napaupo sa sahig. Ang mga luha naguunahan sa pagpatak. Akala ko hindi ako masasaktan sa pagsasama na ito. Akala ko hindi siya galit. Akala ko okay lang sa kanya na maikasal kami. Pero akala ko lang pala lahat. Baka tama naman talaga si Manang. Hindi niya talaga ako kayang mahalin. Kinabukasan, kahit masama pa rin ang loob, maaga pa rin akong bumangon para magluto. Hindi naman porket nasaktan ako kagabi, pababayaan ko na siya. Nangako ako sa kanya na magiging mabuting asawa, kaya dapat kong panindigan yun. At isa pa, kasalanan ko naman kung bakit siya nagalit at nakapagsalita ng ganun. Kahit saang banda tignan, mas malaki ang kasalanan ko kaysa sa mga nasabi niya. Saktong natapos akong maghain ng pagkain sa lamesa nang siya ay pumasok. Sabay pa kaming natigilan nang magtama ang mata namin at bago pa siya makaiwas, matamis ko na siyang initian. "Good morning. Kumain ka na?" Wika ako sa kanya. Bakas naman ang gulat sa mata niya. Tila ba hindi niya inaasahan na matapos niyang magbitiw ng masakit na salita kagabi, magagawa ko pa siyang ipaghanda ng pagkain. Sorry siya dahil nakahanda na ako sa ganito. Alam kong sa bawat pagsasama, dumadating talaga ang hindi pagkakaunawaan, kaya naiintindihan ko siya. Baka lasing at pagod lang talaga siya, tapos ganun pa ang bungad ko. Nga pala, magsisimba ko. Gusto mo bang sumama? Kasalukuyan na kaming kumakain at sobrang tahimik niya, kaya ako na ang mismo nagsalita. Hindi siya sumagot, kaya nagpatuloy na ako. Mag-grocery na rin ako, so baka matagalan ako ng pag-uwi. Still, tahimik pa rin siya. Hanggang sa natapos na lang kaming kumain ay wala ako nakuhang tugon mula sa kanya. Bahala siya. Baka nahihiya siya sa mga pinagsasasabi niya kagabi.
Pero kung magsasorry siya, patatawarin ko naman siya agad. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kahit yata anong gawin niya, hindi ko magagawang magalit sa kanya. Matapos ang misa, dumiretso na ako sa pamimili. May karamihan ang binili ko, kaya hirap ako sa paglalakad papunta sa paradahan ng tricycle. Idagdag pa ang tirik na init ng araw. Parang gusto ko tuloy himatayin. Nagugutom na rin kasi ako. Malapit na rin kasing magtanghalian. Natigilan ako nang may humintong sasakyan sa aking gilid. Nang tignan ko iyon, nakita ko ang nakangiting si Simon. Isa sa mga kaibigan ni Drake na palaging nakatambay sa mansyon kapag araw ng linggo. "Alexa, what are you doing? Ang init ah. Nagpepenitensya ka ba?" Mahina ako natawa. Bumaba din siya ng kotse at ako'y nilapitan. Hindi na ako tumanggi nang kuhanin niya ang aking mga dala. "Salamat, sobrang init. Ihahatid mo rin ba ako?" Wala nang hiya-hiya. Sobrang init ng panahon. Feeling ko kaunting lakad ko pa. Hihimatayin na ako. "Oo na. Namimiss ko na rin si Drake. Bigla mo siyang inagaw sa amin eh." Malakas naman ako natawa. Matapos niyang mailagay sa likod lahat ng pinamili, nagmaneho na rin siya. "Gusto mo bang kumain na muna?" Tanong niya. Napansin niya yata ang paghimas ko sa tiyan ko. "Okay lang ba? Ang dami ko kasing pinamili kaya medyo natagalan ako. Inabot na ako ng tanghali." "Sure, gutom na rin ako." Sa malapit na karinderya kami huminto para kumain. May ilan kaming napagkwentuhan habang kumakain, kaya hindi ko naman napansin ang oras. Mag-aalas 3 na nang makarating kami sa bahay. Tinulungan niya pa ako sa mga dala ko papasok sa bahay. Naabutan ko sa sala si Drake, salubong ang kilay, at lalong kumunot ang noo nang makitang kasunod ko si Simon. "Buddy, kamusta?" Masiglang tanong ni Simon bago siya nilapitan, pero sa akin nakatutok ang kanyang tingin. Naiilang tuloy na dumiretso ako sa kusina. Ano ba kasing problema niya? Kung makatingin siya'y parang may nagawa akong kasalanan. Pagkatapos kong maayos lahat ng pinamili, nagtungo na rin ako sa kwarto para magpahinga. Mamaya kasi magluluto na naman ako ng hapunan. Malakas na tunog ng alarm clock ang nagpagising sa akin. 6:00 na pala. Dali-dali akong bumangon. Nagayos ng sarili bago bumaba. Magluluto pa ako ng hapunan. Napagod yata talaga ako sa pamimili, kaya napasarap ang aking tulog. Mabuti na lang talaga at nag-alarm pa ako. Kung hindi, baka bukas na ang gising ko. Pagkababa ko ay tahimik sa salas. Wala doon si Drake. Si Simon naman ay siguro'y nakauwi na. Nagdiretso ako sa kusina nang makaamoy ng adobo at doon ay naabutan ko si Drake. Walang pang itaas na damit at nakasuot ng apron at busy sa pagluluto. "Hala, sorry. Nagutom ka na ba kaya ka nagluto na?" Baka magalit na naman siya. Bala ko pa namang makipag-ayos na sa kanya. Nilingon niya ako. Nagulat pa ako nang bigla siyang umiti sa akin. "No, desisyon ko talagang magluto. Maupo ka na dyan. Malapit na rin itong maluto." Hindi na galit ang boses niya. Teka, hindi na siya galit? Peace offering niya ba ang niluluto niya? Sa naisip, kinilig ako't napangiti na lang. Nang maupo ako, siya na rin ang naghanda ng plato at kutsara. Pinaglagay niya rin ako ng pagkain sa aking plato. "Salamat." Saad ko kahit medyo napapangiwi pa. Masyado kasing maraming pagkain ang nilagay niya. Habang kumakain, ay panaka-naka ko siyang sinusulyapan. Maaliwalas ang mukha niya. Hindi na rin mukhang galit at ang mata niya may kung anong kislap akong nakikita. "Alexa?" Muntikan ko pang maibuga ang kinakain ko nang bigla siyang magangat ng tingin. Nahuli niya tuloy ang pagtitig ko sa kanya. "I just want to say sorry about last night. Sobrang gago ko para magsalita ng ganun sa'yo. At maiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad." "Okay lang. Sorry din kasi naligalig agad kita. Kakauwi mo pa lang tsaka lasing ka kaya naiintindihan ko." "No." Baka sa mga matang matinding pagsisisi. "Hindi dahilan ng pagiging lasing para magsalita ng masakit. I'm really sorry. I promise, I will make it up to you." Pinitiwan niya ang kutsara bago matamang tiningnan. "Kung gusto mo rin sana, let's give this marriage a chance.
Let's make it work. Ha? Kulang na lang, mabitiwan ko ang hawak kong kutsara sa narinig. Mariin ko siyang tinitigan. Nagbabantang hindi magandang biro ang sinasabi niya. Pero wala akong makitang bakas ng pagbibiro sa kanyang mga mata. Ano bang sinasabi mo, Drake? I want to make it work. Let's have a date. Nagbukas-sara ang bibig ko pero walang lumalabas na salita dun. Subukan natin. Feeling ko naman hindi ka mahirap mahalin. Kalmado lang siyang nagsasalita habang ako kulang na lang atakihin sa puso sa mga naririnig ko. Kinailangan ko pang uminom ng tubig para kumalma. Teka ha, linawin ko lang. Kagabi sinabi mo na pagkakamali lang itong kasal na to. Which is tama naman. At sinabi mo pang hindi mo ko kailangan. Tapos ngayon gusto mong mag-date tayo? Yung totoo, anong trip mo? Yung sinabi ko kagabi, I didn't mean that. Mainit lang ang ulo ko at ayoko din kitang paasahin. Ayaw kitang mas lalong masaktan kaya nasabi ko yun. Napatango ako. At ngayon kaya sinasabi ko sa iyo ito dahil gusto ko nang umasa ka dahil may aasahan ka na. Napag-isip-isip ko nakasal na tayo. Nasa tamang edad na rin tayo. So why not bigyan natin ito ng chance? We're both single naman. Malay mo mag-work, di ba? Sinasabi mo ba yan dahil nagselos ka kanina nung makita mo kaming magkasama ni Simon? Tanong ko na pabiro lang. Pero pansin ko na saglit siyang natahimik at hindi malaman ang sasabihin. Sus, hindi mo kayang makita akong kasama ng iba? Huwag kang mag-alala, sa'yo lang naman ako. Kaya oo na, pumapayag ako sa suggestion mo. Let's make it work. At yun talaga ang gusto kong mangyari. At sisiguraduhin kong mag-work talaga ito. Mamahalin niya rin ako. At yun nga ang nangyari. Sa tuwing uuwi si Drake galing sa trabaho, palagi siyang may dalang bulaklak. Kung minsan, chocolate at teddy bear na gustong gusto ko naman. Feeling ko, nililigawan niya talaga ako. Nagkaroon na rin ng buhay ang dati naming tahimik na bahay. Sa kusina kung noon ay ako lamang ang maririnig na nag-iingay kapag kumakain kami, ngayon ay dalawa na kaming maingay. Anyway, tomorrow, baka gabihin ako ng uwi. Mag-overtime ako. Bala kong tapusin ang mga report na kailangan kong ipasa para matuloy ang 1 week leave ko. Pag-iiba niya ng usapan. Leave? Mag-leave ka? Oo, napag-isip-isip ko kasi na why not, ituloy natin yung naudlot nating honeymoon. Saan mo ba gustong pumunta? Dinaig ko pang nanalo sa loto sa narinig. Totoo ba yan? Magbabakasyon tayong dalawa? Oo, kaya mag-decide ka na kung saan mo gustong pumunta. Sa linggo'y aalis na tayo. Napapalakpak ako sa narinig. Gusto ko dun sa inyong resort, sa Isla Paraiso. Balita ko'y maganda raw doon at talagang dinadayo. Kaya dun mo ko dalhin dahil gusto ko magbakasyon kasama ka. Okay, pupunta tayo dun. Sa sobrang excited, halos maubos ko lahat ng niluto ni Drake na pagkain. Hindi na ako makapaghintay pa. Nagising ako kinaumagahan nang makaramdam ng halik sa aking noo. Nang magmulat ako ng mata, tahimik na silid lamang ang bumungad sa akin. Walang tao, lalong wala si Drake, kaya sinong hahalik sa akin? Nasa trabaho na si Drake. Napuyat ako dahil nag-movie marathon pa kami kagabi. Mabuti na lang at sinabihan niya akong kahit tanghaliin ako ng gising ay ayos lamang. Sinong humalik sa akin kung hindi si Drake? Tanong ko habang sapo ang aking noo. Ramdam ko talaga ang paghalik sa akin. Kikilabutan na sana ako. Naisip ko kasi na baka may nagmumulto na dito sa bahay. Pero nang makita ko ang bulaklak na nakapatong sa side table, otomatiko akong napangiti. Lahat ng kilabot, napalitan ng kilig. 3 red roses yun. May nakaipit pang notes sa tangkay. Good morning, pretty. Don't forget to eat your breakfast. Take care. Napatili ako sa nabasa. Wala na hulog na talaga ako kay Drake. Matuli na lumipas ang 2 araw. And today is the day para sa aming 1 week vacation sa Isla Paraiso. 5 oras ang naging biyahe namin. Ganun kalayo ang resort nila. Kaya hirap din akong puntahan yun. Pero ngayon ay natupad na at kasama pa ang lalaking mahal ko. Pagka-park pa lang ng sasakyan ay kaagad na akong bumaba. Magiliw namang nakasunod lang sa akin si Drake. Sa dalampasigan kaagad ako nagdiretso. At totoo nga ang balita
na pati ang mga larawan na nakikita ko sa social media. Totoong paraiso nga sa ganda ang islang ito. Nagustuhan mo ba dito? Napaigtad ako nang mula sa likod ko, nagsalita si Drake. Nakangiti ko siyang nilingon. Ang ganda sobra, Drake. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Tama ka, sobrang ganda. Anya sabay ipit ng ilang hibla sa aking tenga na nililipad ng hangin. Titig na titig siya sa mga mata ko at hindi ko naman magawang mag-iwas ng tingin. Pakiramdam ko, nalagyan ng glue ang mata ko para sa kanya lang tumingin. Napalunok ako nang bumaba ang tingin niya sa aking labi. May umukit ng ngiti sa kanyang labi bago dahan-dahang inilapit ang mukha sa akin. Hindi ko naman magawang kumilos o itulak man lang siya. Dahil ang totoo, nasasabik din ako sa kung anong balak niyang gawin. Nang ilang hibla na lang ang layo ng labi niya sa akin, bigla namang may sumulpot sa kanyang likuran. Sir, okay na po ang mga bagahe. Naputo lang sasabihin ng tauhan ni Drake nang malakas ko siyang naitulak palayo. Bakas ang matinding disappointment sa kanyang muka bago sa lubong ang kilay na nilingon ng istorbo. What? Sorry po. Hindi ko na lang sila pinansin. Natawa na lang ako naglakad palayo sa kanila. Sa unang gabi namin ni Drake dito sa resort, tumambay lang kami dito sa dalampasigan. Sa harapan namin ay nakalagay ang bonfire. May hawak siyang bote ng alak. Nagkukwentuhan kami habang siya ay umiinom. Siya lang dahil hindi naman ako marunong uminom. Takot ako sa alak. Alak ang kinamatay ng aking ama. Gabi-gabi kasing nagiinom kaya nagkaproblema sa atay. Marami kaming napagkwentuhan tungkol sa kanyang kabataan. Nakakatuwa lang dahil sa dami ng kwento niya. Feeling ko, kasama niya ako noong nangyari sa kanya ang kanyang kwento. Salamat, Drake. Maya-maya ay sambit ko sa kanya. Nakangiti naman niya akong tiningnan. Malamlam ang kanyang mga mata. No, thank you Alexa dahil sa'yo. Naranasan kong maging ganito kasaya. Kahit na ninakaw ko yung bagay na matagal mong pinakaiingatan, nagawa mo pa rin maging mabait sa akin. Pinagsisilbihan mo pa ako at naging responsable ka pang may bahay. Sa halip na kasuklaman mo ko. Pakiramdam ko, may tinik na bumara sa aking lalamunan. Bigla na naman akong kinain ng konsensya. Kaya kaagad ako nag-iwas ng tingin. All this time, ang buong akala niya, siya ang may kasalanan sa akin. Na siya ang suspect at ako ang biktima. Kahit na ang totoo, siya naman talaga ang biktima. Biktima siya ng pagiging makasarili ko. Kaya kahit maayos na ang pagsasama namin ngayon, hindi ko pa rin magawang maging masaya. Dahil hanggang ngayon, niloloko ko pa rin siya at nasasaktan ako't nakukonsensya. Sa huling gabi namin dito sa resort, napagpasyahan kong mag-night swimming. Mag-isa lang ako. Si Drake ay kausap ang mga tauhan nila sa resort para muling maghabilin at sa aking pag-iisa ay bumalik sa akin ang kagagahang nagawa ko. Sa bawat araw na ipinaparamdam sa akin ni Drake na mahalaga na ako sa kanya, ay lalo lamang akong kinakain ng konsensya. Gustong gusto ko nang ipagtapat sa kanya ang katotohanan na wala naman siyang kasalanan, na ako ang may gawa ng lahat pero hindi ko alam kung paano at hindi ko rin kaya na baka magalit siya at ipagtabuyan niya ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Malakas ako napasigaw sa frustration. Hindi na rin ako nagtagal pa sa pagligo. Bumalik na rin ako para magbanlaw. Sa kwarto paglabas ng banyo, naabutan ko si Drake na nakaupo sa kama. Tila naghihintay sa paglabas ko. Nang magtama ang mata namin, ako rin ang naunang nagiwas ng tingin. Are you ready for tomorrow? Maaga tayong uuwi. Tumawag si Tito. Natambakan ako ng trabaho. Bigla na naman tuloy akong kinain ng konsensya. Dapat kasi kahapon pa kami uuwi. Pero dahil makulit ako at gusto ko pa siyang makasama, pinilit ko siyang mag-extend pa kami ng 2 araw. Gusto ko pa siyang masolo. Pasensya na kung tinuloy lang natin ang pag-uwi kahapon. Shh! Tumayo siya at nilapitan niya ako. Why are you saying sorry? Kagustuhan ko rin naman na manatili pa dito para masolo ka. Ha? Gulat ko siyang tiningala. Mas lalo namang tumamis ang ngiti niya. Ang mga mata niya bumaba sa aking mga labi. Mariin naman ako napalunok. Matapang kong sinalubong ang mata niya kaya kitang-kita ko
kung paano iyon namungay bago ko naramdaman ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Noong una, marahang halik ang kanyang ginagawa. Pero nang tumugon ako, tila napatid ang kanyang pasensya. Mahina siyang napaungol kasabay ng pagyakap sa aking batok hanggang sa ang halik naging malalim at mapaghanap. Dahil sa nakakalasing na sensasyon, hindi ko naramdaman ang pagbuhat niya sa akin at paghiga sa kama. Narealize ko na lamang iyon nang pumatong siya sa akin at tanggalin ang towel na nakatapi sa akin. "You're so beautiful, Alexa," anya sa akin. Muli niya akong hinalikan at tulad ng unang beses na may nangyari sa amin, ay muli niya akong binaliw sa sobrang kaligayahan. 2 araw mula nang makabalik kami dito sa bahay, nasundan pa ang mainit na tagpo sa amin ni Drake at madalas namin iyong gawin sa kwarto, banyo at salas. Wala naman akong tutol sa lahat. Mahal ko siya at nararamdaman kong mahal niya rin ako. Pero may takot pa rin ako nararamdaman. At ngayon, bala kong pumunta sa mansyon. Kailangan ko makausap si Manang. Kailangan ko ng advice mula sa kanya para magkaroon ako ng lakas ng loob. Lakas ng loob para aminin na ang lahat kay Drake. At nakahanda na ako sa magiging galit niya. Handa na rin akong tanggapin ang magiging pasya niya kapag nalaman niyang katotohanan. Tahimik ang buong mansyon nang makarating ako doon. Siguro ay nasa pasyalan si Donya kasama ang kanyang mga amiga. Isa siya sa mga taong niloko ko, kaya deserve ko rin ang magiging galit niya. Nagpunta ako sa kusina para hanapin si Manang. "Alexa, iha." "Manang," patakbo kong nilapitan ng matanda at niyakap. Mahigpit naman niyang tinugon yun. Pagkuway kinamusta ako at sunod-sunod na tinanong ang aking kalagayan. Pagkatapos kong maisalaysay lahat ng nangyari sa akin sa piling ni Drake, naiiyak ko siyang tiningnan. Sobrang bait ni Drake, Manang. Palagi niyang ipinaparamdam kung gaano ko kahalaga. "Iha." Kinuha ni Manang ang kamay ko at masuyo yung hinawakan. Tila pinapagaan kung ano man ang nararamdaman ko. "Kaya hindi ko na po kaya. Hindi ko na kayang patuloy pang magsinungaling at lokohin siya." "Iha, mali ang ginawa mo pero nagmahal ka lang. Nagmahal ako sa maling paraan. At nagsisisi akong ginawa ko yun sa kanya, Manang. Napakabuti niyang tao. Hindi deserve ni Drake ang manlulokong katulad ko." "Anong balak mo ngayong gawin?" Kumalas ako sa yakap at porsigido siyang tiningnan. Aaminin ko na po lahat kay Drake. Aaminin ko na po na hindi totoong ninakaw niya ang pagiging inosente ko. Dahil ako mismo ang kusang pumasok sa silid niya. Ako ang kusang naghubad ng damit ko at tumabi sa kanya para makasiping siya. Ako ang totoong may kasalanan. Ninakaw ko ang kalayaan niya. "Iha," naputo lang sasabihin ko nang makita ang takot sa mata ni Manang. Titig na titig siya sa likuran ko. At bago pa ako makapagtanong, may malamig na boses na nagsalita sa likuran ko. "Alexa?" Tila napako ako sa aking kinatatayuan. Ang boses na yun, kahit hindi ko lingunin, kilalang kilala ko ang may-ari. "Totoo ba ang mga narinig ko?" Pasigaw niyang tanong. Bakas ang sakit at matinding galit, pero nanatili akong nakatalikod. Hindi ko kayang humarap sa kanya. Natatakot akong makita ang galit sa mga mata niya. "Tinatanong kita, Alexa. Harapin mo ko." Napapitlag ako nang tuluyang tumaas ang kanyang boses. Sinanyasan ko si Manang nang akma niyang aawatin si Drake. Humugot muna ako ng lakas bago dahan-dahang pumihit paharap kay Drake. Sa lalaking noon ay purong pagmamahal ang nakikita ko. Ngayon ay wala na. Sakit at galit na lang ang naroon. "Hayaan mo ko magpaliwanag, Drake. So totoo nga lahat ng narinig ko?" Ayaw ko man, lakas loob akong tumango. Sa ginawa kong yun, malakas siyang napamura. Nasuntok niya pa ang kalapit na pader. Mabilis niyang hinakbang ang pagitan namin at malakas akong hinablot sa braso. Sa galit na nakikita ko sa mata niya, alam kong natatakot na rin si Manang. Ito ang unang beses na nakita namin siyang ganito. "Pinaglaruan mo lang ako. Niloko mo ko. Pinagmukha mo kong tanga at bobo. Bakit mo nagawa sa akin yun, Alexa? Anong kasalanan ko sa'yo?" "Mahal kita, Drake." "Anong klaseng pagmamahal yan? Napakamakasarili mo."
Nanguuyam na tinignan niya ako bago pagak na tumawa. Ikaw ang kusang sumiping sa akin. Sinamantala mo ang pagiging lasing ko. Ganyan ka kababang babae, Alexa. Iho, tama na yan. Nasasaktan mo na si Alexa. At ako manang, hindi ba ako nasasaktan? Drake, please. Nang subukan ko siyang hawakan, tila napapasong lumayo siya. Umalis ka na, Alexa, habang nakakapagtimpi pa ako. Hinigit niya ako sa braso at padaskol na itinulak sa pinto. Sa lakas ay naramdaman ko pa ang masakit na pagtama ng aking pangupo sa malamig na sahig. Nasa ganun kaming ayos nang dumating naman si Donya. Gulat at naguguluhan itong tumingin sa amin at pagkatapos nag-aalala ako nilapitan at tinulungang makatayo. Drake, anong nangyayari dito? Bakit sinasaktan mo ang asawa mo? Galit na tanong ng Donya. Mas lalo tuloy akong kinain ng kahihiyan at konsensya. Naisip ko kasi na palagi na lang ako ang kinakampihan ni Donya, imbis na ang anak niya. Don't touch her, mommy. Manluloko yung babae na yan. Pinaglalaroan niya tayong lahat. What? Naguguluhan pa rin ang Donya. Bago pa sila muling makapagsalita, sumingit na ako. Pinagsalikop ko ang dalawang kamay at nahihiyang tinignan si Drake at pagkatapos ay ang Donya. Sorry po, patawarin niyo ko. Yun lamang at patakbo kong lumabas ng mansyon. Pagkarating ko sa bahay namin ni Drake, nagmadali akong mag-impake ng lahat ng aking mga gamit. At bago ko tuluyang iniwan ng bahay, tinignan ko muna ang 4 na sulok ng kwarto. Ang kwarto namin na saksi sa lahat ng saya, lungkot at kilig ko para sa aking asawa. At kahit mabigat sa loob, lakas loob akong lumabas ng silid habang umiiyak. Siguro nga ay tama si Manang. Hindi naman talaga ako magagawang mahalin ni Drake. Bumait lang siya dahil akala niya siya talaga ang may kasalanan. Drake point of view. It's been 3 weeks simula nang malaman ko ang totoo. 3 weeks na rin mula nang umalis siya at eto ako mag-isa dito sa kondo at nagpapakalunod sa alak. Dahil ano pa ba ang gagawin ko bukod dito? Kailangan ko ng alak para makalimutan siya. Makalimutan ng babaeng ni minsan. Hindi ko naisip na mamahalin ko. Pero sino nga bang niloko ko? Pagkatapos mawala ng tama ng alak sa akin at kapag nasa matinong pag-iisip na muli ako, muli ko na naman siyang naaalala. Ang mga tawa niyang ngiti, yakap halik at ang ingay niya. Lahat yun ay namimiss ko at para na ako mababaliw ngayon dahil gustong gusto ko na siyang makita. May isang bagay lang ang pumipigil sa akin at iyon ay ang pride ko. Inabot ko ang cellphone ko nang tumunog yun. Nabasa ko sa screen ang pangalan ni Mami. Drake, nagpapakalasing ka na naman ba? Bakasang matinding pag-aalala sa kanyang boses. Pampaantok lang, ma'am. Pampaantok o pampalimot. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Bakit kasi hindi mo na lamang siya puntahan sa kanila at kausapin? Mahal mo naman siya. Kaya bakit pinapahirapan mo pa ang sarili mo sa pag-iinom? Magkakasakit ka lang dyan. Tama si Mami. Pwede ko siyang puntahan para kausapin pero paano? Kung alam kong nasaktan ko rin siya sa mga binitiwan kong salita. Sa sobrang galit ko noon, nagdilim na ang paningin ko at kung ano-ano na ang lumabas sa bibig ko. At namimiss ko na rin ang batang yon. Dagdag pa ni Mami. Oo't niloko niya tayo. At hindi sapat na dahilan yung pagmamahal niya sa'yo para gawin niya yon. Pero alam kong pinagsisisihan niya yon. Look, gusto ko lang malaman mo na hindi ako galit kay Alexa. Galit ako sa ginawa niya, oo. Pero sa kanya, hindi ko magagawang magalit. And I still want her for you, Iho. And I still love her. Sa kabila ng mga nalaman ko, mahal ko pa rin siya. Sige na, I will hang up the call na. I-stop mo na yung pag-iinom mo. Nang maputol ang linya, malalim ako na pabuntong hininga. Dumako ang tingin ko sa katabi kong bote na alak. Pero sa halip na inumin pa yun, nagpasya na lang akong bumangon. Siguro nga ay tama si Mami. Bakit ko nga ba pinahihirapan ang sarili ko? Gayong alam ko na napatawad ko na si Alexa at mas gusto ko siyang kasama kaysa sa mga alak na ito. Alexa POV. Naging maayos ang pananatili ko dito sa aming probinsya. Noong unang araw ko din ang dating ko dito, kinuwento ko kay nanay lahat ng kagagahang ginawa ko. Siyempre pinagalitan niya at nasabunutan pa ako. Pero sa huli, naiiyak niya akong niyakap at pinayuhan. Matagal-tagal na rin mula nang umalis ako sa mansyon.
at hindi ko maitatanggi na sobrang namimiss ko na si Manang, Donya at lalo na si Drake. Pero hindi ako umaasa na magkikita pa kami. Galit na galit yun sa akin. Baka nga kapag nagkasalubong kami sa daan, bigla na lang niya akong sakalin. Napaismid ako sa naisip, sabay mariing umiling. Bakit ba iniisip ko na naman siya? Nalulungkot lang ako lalo. Kasalukuyan na ako naglalakad pa uwi sa bahay. Galing ako sa palengke, doon ako nagtatrabaho. Pagkapasok sa bakuran ng aming bahay, muntikan ako mapasigaw sa gulat nang makita ang matangkad na lalaking nakatayo malapit sa mga tanim kong halaman. Naka-all black ang lalaki na matalim ang pagkakatingin sa akin, pero kahit ganun, nuknukan pa rin ang kagwapuhan. Kinalma ko ang sarili ko kahit ang totoo, gusto ko nang tawagin si nanay para humingi ng tulong. Parang konti na lang kasi, sasakmalin niya na ako ng buhay. Long time no see, Alexa. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig ang malamig niyang boses. Kung gaano kahat ang itsura niya, kabaliktaran naman ang boses niya na talagang kikilabutan ka kapag narinig yun. Anong ginagawa mo dito, Drake? Sa tingin mo, ano bang ginagawa ko dito? Balik tanong niya. Bakit ba ganyan siyang makatingin? Parang gusto niyang iparating na namiss niya ako ng sobra. Nang maalala ang tanong niya, namutla ako. Isa lang naman ang naiisip kong dahilan kaya siya nandito. At iyon, para ipakulong niya ako. Tama, Alexa. I'm here para pagbayarin ka sa pagsiping sa akin at pagsamantala sa aking kalasingan. Para akong tinakasan ng hangin, ayoko makulong. Pero may isa ka pa namang pagpipilian. Ano naman yun? Marry me, but this time, sa simbahan na. Ihaharap kita sa altar, sa Panginoon, sa lahat ng mga taong nakakakilala sa atin. This time, totoong kasal na, yung wala nang napipilitan sa atin. You want that? Tanong niya, pero sa mga labi ko naman nakatingin. Drake! Tinangka ko muli siyang itulak. Ano ba kasing sinasabi niya? Pumili ka na, Alexa, bago pa maubos ang pasensya ko. Hindi ka na ba galit sa akin? Sa halip na sagutin, mabilis na halik sa aking labi ang ginawa niya. Naway nasagot ko ang katanungan mo, Alexa. Mahal mo rin ba ako? Tanong ko muli. Hindi na naman siya sumagot. Sa halip, hinalikan niya na naman ako pero this time, mas malalim at matagal na. Ramdam ang pagmamahal at pangungulila sa halik na ginagawa niya. Pagkatapos ng halik, pinagdikit niya ang mga noo namin. Naway nasagot. Gusto kong marinig. Hinihingal na putol ko sa kanyang sasabihin. Mas maganda ng sigurado. Mahal na mahal. Tugon niya, nakatitig diretso sa aking mga mata. Totoo ba to? Naiiyak kong tanong. Totoong totoo, Alexa. Mahal na mahal kita. At wala na akong pakailam kung samantalahin mo uli ang kalasingan ko. Willing pa ako magpakalasing lagi. Muli niya sana akong hahalikan nang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si nanay na pumapalakpak kasama sila Donya na masayang nakatingin sa amin. Magpapakasal muli kami, Mami. At imbitado ang buong barangay. Masiglang sigaw ni Drake, kaya naman ang mga kapitbahay namin kanina pa pala nanonood sa labas ay malakas na naghiyawan. Muli akong hinapit ni Drake. I love you, Alexa. Thanks for coming into my life. Salamat din dahil pinatunayan mo sa akin na hindi hadlang ang antas ng buhay para sa mga taong nagmamahalan. At muli, naglapat ang aming mga labi. Sino nga bang mag-aakala na ang probinsyanang labandera na nainlove sa kanyang hot na amo ay makakatagpo ng masaya at totoong pag-ibig. Talagang ang walang imposible sa mga taong nagmamahalan. Kaya kayo, patuloy lang kayong mangarap, magtiwala at manalig sa Panginoon. Dahil darating din ang totoong pag-ibig para sa inyo. Katulad ng nangyari kay Alexa.